inupahan para mabawi ko yung bracelet na yun dahil napakalaking halaga nun at bigay yun sa akin ng anak ko. Ay, nako. Sige, hayaan mo na nga. Ang mahalaga, nakuha ko na ulit ang loob ni Dr. Enriquez. Sinong may gawa nito? Ano ba ginawa sa inyo ni Annalyn? Ako na lang ang sirain ninyo, wag siya. Ang bait-bait ng batang to. Hindi nyo ba alam kung anong hirap ang dinanas nito para maging doktor? Magaling siya at mabait. Deserve niya to. Bakit ginagawa ito? Bakit? Ako na lang ang sirain nyo, wag siya. Mami, ikaw ba yung may pakana sa standee ni Annalyn? Sinugod ako ni Ate Katie dito kanina eh. Bakit? Sinakta ka ba niya? So, did you do it? Kung pwede ko lang ipasira yung billboard na yan, inasira ko na. Buti na lang wala dito si Tita Giselle kasi hindi niya magustuhan yung ginawa mo. Kaya ako nga ginawa while she's away. Bakit kailangan po sirain yung standee ko? Pero mas pinatunayan mo na mas gusto mo maging face of Eastridge at maging PR girl. More than being a doctor. More than saving lives. Bakit? Hindi po ba pwedeng balansehin yun? Na magaling akong doktor tapos maayos yung image ko? Pwede naman. You know what, Dr. Santos? I would love to take the credit about what happened to your standee, but hindi ako yun. That's not my style. Po, sina Zoe po yung nag-vandalize dun sa standee? Meron pa bang ibang gagawa nun? Kilala ko siya and she looks guilty. Don't worry, Annalyn. Hinarap ko na siya. So don't think about it, okay? And don't bother confronting her, please. It will be a waste of your time. Mabuti pa ang isipin mo na lang yung US trip mo. Malapit na yung flight mo, di ba? Mag-iingat ka, ha? Yes po, Doc. Salamat po. Hi, Dr. Enriquez. Doc, Doc Lindon. Sorry po, Doc, dahil na-accuse ko po kayo na kayo po yung nag-vandalize ng standee. Akala ko po kasi galit po kayo sa akin kaya magagawa niyo po yun eh. Dr. Santos, I don't hate you. I just don't like being around you. Magkaiba yun. This is a good start. You not hating each other. Magkakatrabaho pa kayo ni Dr. Santos, lalo na pagbalik niya from the US. Right, Doc? Sorry po ulit, Doc. Excuse me, Dr. Enriquez. Mars, ano bang ginagawa natin sa office ni Ma'am Good morning! Nurse Karen, Nurse Evan. Parating na po si Ma'am Giselle. Sige po, thank you po. Masisisante na kaya tayo. Ewan ko, Mars, lukot na ako kanina pa principal's office. Good morning! Good morning po, ma'am. Take your seat, take your seat. It's okay. Umuwi pa kasi ako ng Cebu after our conference at Tagaytay, kaya ako natagalan. But, I've been hearing a lot of things lately. And from what I hear, kayong dalawang mga mata at tenga ng Apex. Now, I don't want to miss out on anything happening here. Ma'am, I'm sorry to say po. Mali po yung info na nakarating sa inyo. Opo, ma'am. Kami po, trabaho lang po talaga po Wala kami po dito. kami panahon sa mga chismis. Yes po, chismis na yan. trabaho lang po talaga po. Nagagalit pa nga po kami pag may nakikita po kami nagchichismisan. So, Bigyan po namin opo. But you know what? I heard na nabundol ka daw, Nurse Karen. Si Ma'am, nagkamali ng dinig na chismis. Opo, ma'am, hindi po ako. Hindi po ako yung nabundol. Si Tita Lynette po, actually naka-confine pa nga po At siya ma'am, ito pa yung latest. Si Dr. Annalyn Santos meron ng standee tsaka billboard sa Eastridge. Yes po, ma'am. Pero ma'am, yung standee po ni Doktora na-vandalize po. Opo, at sa lahat ng po yun, iisa lang ang suspect namin. Sino? Si Ma'am Moira po. Pero mama, wala pa po kaming ebidensya po doon. Wala pa pong concrete. Inaalam po namin sa mga sources. Yes namin. po. Yes po. Wala pa kayong alam sa mga chismis na yan, ha? Wala! Di! Busy Work kami, kami. oo. Oo. Nagsasabihin mo. Masyado kaming mabait. Employee of the month. Mr. Bautista, finally natuloy din ang meeting natin. Have a seat. So, how is your wife doing? Yes, she's doing well. What do you need, Moira? I have golf in an hour. Okay, I'll be straight. I remember we discussed during your despedida kung
interesado kayo to sell your shares sa Apex. So I'm hoping that pumayag kayong ibenta nyo yung shares niya sa akin. You know what, Moira? At first, I've already decided to sell it to you. Kaso lang, biglang nagkaroon ako ng much better idea. What's that? I'm selling my shares to Giselle. Anak, mag-iingat ka ha. Tsaka palagi mong babantayan yung mga gamit mo. Siguraduhin mo yung mga maleta mo palaging nakalak. Tapos yung passport mo tsaka yung ticket mo, naku, bantayan mo. Nay, alam ko po yun. Parang mas aligaga pa po kayo kaysa sa akin eh. Eh, syempre naman anak, ngayon lang tayo magkakahiwalay. Gusto ko makakarating ka dun sa Amerika ng maayos. Syempre, para sa tatay mo, di ba? Nay, sigurado po ba kayong okay lang po sa inyong iwan ko po kayo dito? Na umalis po ako? Aminin ko sa'yo, syempre malulungkot ako kapag umalis ka. Eh, ngayon lang tayo magkakahiwalay ng matagal. Buong buhay ko palaging ay ka na lang nasa tabi ko tapos ngayon bigla mo na lang ako iiwan. Eh, pero syempre alam ko naman na kailangan mong umalis para sa tatay mo, di ba? Alam ko naman magiging masaya ka kapag nagkita kayo at mas mapapanatag yung loob mo kapag nakita mo na magiging okay siya. Eh, syempre anak, kung masaya ka, magiging masaya din ako. Naku, kung hahabaan niyo pa yung drama ninyo, maiiwanan ng eroplano to si Annalyn. Para namang hindi na babalik kung mag-usap kayo eh. Basta anak, mag-iingat ka ha. Tsaka alagaan mo yung sarili mo doon. Tsaka dapat sulitin mo yung bawat minuto, yung bawat oras na makakasama mo yung tatay mo. Ha? Apo, Nay. Huwag na huwag mo siyang papabayaan. Apo, Nay. Tatandaan ko po lahat ng bilin ninyo. Doc Benitez, kayo na pong bahala kay nanay ah. Alagaan niyo po siya. Ako na ang bahala magbantay sa nanay mo, Annalyn. Hanggat nandito siya sa ospital, hanggat ma-discharge siya, ako magbabantay sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papabayaan, pangako ko yan sa'yo. Annalyn, mabuti pa, lumakad ka na. It's better to be 3 to 5 hours early for a flight. Kasi marami pang pwedeng mangyari. Poda. Sige na.